Pero po nag-request, ang kanya pong gustong i-discuss ko yung fatty liver disease. Ang fatty liver disease, ito po ay tawag sa medical term, hepatic steatosis. Isang kondisyon na labis na pagkakaroon ng taba sa atay. Normal lang po na may taba ang atay, pero kapag ang taba umabot ng 5% o higit pa, bibigat ang atay. Ito po ay tinuturing na fatty liver. Magkakaroon ng problema yan. Kasi ang ating pong atay, tumutulong yan sa paggawa ng apdo na tumutulong sa digestion ng food. Pagka po tayo po ay nagkaroon po ng problema sa atay, yung mapaminsalang lason sa ating dugo ay mananatili. Kasi po parang detoxifier yung atay natin. Gumagawa din siya ng para yung dugo natin ay para mamuo. Di ba pag nasugat ka, pagka hindi namuo ang dugo, tuloy-tuloy itong aagos. Yung blood clotting, no, tumutulong ang atay. At tumutulong ang atay sa pag-imbak ng iron, mga vitamins at kailangan na mahalagang sangkap ng ating katawan. Pag may fatty liver ka, nahirapan ng ating katawan na gawin ito. Kailangan agapan mo to. Pag hindi mo naagapan, pwedeng mamaga ang ating atay. Magkakaroon ito ng pilat or pwedeng magkaroon ng cancer sa atay. Ang fatty liver po ay isang nakakabahalang sakit. Meron po kaming kaibigan, meron siyang fatty liver. Hindi niya masyadong iniintindi, pero dumating ang panahon, nagising siya, walang tigil yung pagtagas ng dugo sa puwet niya. Hindi tumigil hanggang ito ay kinamatay niya. Umuwi pala sa cancer of the liver, yung kanyang fatty liver. Ang vitamin C o tawag ascorbic acid, may mahalagang papel yan na ito po ay nakakatulong po ito para mapabuti yung fatty liver. Kapag nagkaroon ka ng fatty liver, di ka naman humiinom ng alak, ang tawag doon, non-alcoholic fatty liver. Kaya nakakatulong po ang vitamin C, mabisang antioxidant. Ito po ay sa mga merong fatty liver na hindi umiinom ng alak, no? Ito po ay nakakatulong sa paggawa ng mga free radical panlaban sa panlaban sa mga free radical na sanhi ng pagkapinsala ng ating atay. Lumalaban ito sa mga free radical na to at pinipigil ang pamiminsala niya. Kaya protection sa ating atay at para hindi ito masira, hindi mamamaga, meron siyang anti-inflammatory effect. Bukod po sa antioxidant property nito, meron siyang anti-inflammatory effect. Kaya po para maiwasan din po yung magkaroon po ng pilat or peklat yung ating atay. Mabawasan ang pamamaga at makakatulong ito sa glucose metabolism. Ayon sa pag-aaral, meron pong kaugnayan ang pagtaas ng sugar sa pagkakaroon po ng fatty liver. Ang vitamin C tumutulong doon para ma-prevent yung pagtaas ng sugar mo. Kaya napapababa pa yung liver fat, no? At kailan ayon po sa experiment na ang vitamin C nababawasan yung pag-ipon ng taba sa atay. Lalo na po kung mahilig kayo sa high-fat diet. Kaya ngayon, ang vitamin C suporta yan at lalo na palakas ng ating immune system, lalo na kung sasamahan ng Super B complex, tumutulong ito sa malawak na metabolismo at kalusugan ng ating atay. Kaya po yung vitamin sa Super B complex ay tumutulong ito para sa ganon maiwasan ng fatty liver. Meron pong dalawang klase ng fatty liver. Yung alcoholic fatty liver, ito isang uri ng fatty liver, dulot po ng labis na pag-inom po ng alak. At pangalawa po, yung non-alcoholic fatty liver. Ito isang uri ng fatty liver, hindi naman umiinom ng alak. Kaya ngayon, meron pong kaugnayan yung lifestyle factor. Meron man natural na pamaraan sa pag-aalaga ng non-alcoholic fatty liver disease, no? Kailangan daw po pagbabago ng lifestyle, tulad sa pagkain. Kung kayo'y po'y mahilig kumain ng mga fast food, mga McDonald's, Jollibee, lahat ng fast food, no,
Alam po natin yung mga fried chicken na yan, mga hamburger na yan, mga pizza na yan, punong-puno ito ng taba. Kaya ito po ay magiging sanhi din ito ng pagtaas ng fat content ng ating katawan. Meron pong tinatawag na insulin sensitivity. Ito'y tumutukoy kung gaano ka-epektibo ang iyong selula sa pagtugon ng hormone sa insulin. Alam po natin ang insulin, ito ay tumutulong para bumaba ang sugar natin. Pag kumain ka, pagkatapos mo kumain, lalo na pag mataas ang carbohydrates. Ang carbohydrates, ito po ay nahahati sa glucose. Ito po yung glucose na pumapasok sa ating bloodstream. At ito'y tumataas ang blood sugar sa level mo. Paglabas ng insulin bilang tugon sa pagtaas ng blood sugar mo, ang pancreas, ito isang organ sa likod ng tiyan, naglalabas siya ng hormone na insulin. Ang papel ng insulin ay isang susi. Para siyang susi, pagbubukas ng pinto ng ating selula tulad ng muscle, fat, and liver cell, kapag bukas ang mga pinto na to, nakakapasok po yung glucose mula sa dugo papunta sa loob ng selula at doon ginagamit ang glucose bilang energy. Iniimbak para sa ibang pagkakataon. Resulta, dahil pumapasok ang glucose sa selula, bumababa po yung blood sugar level sa dugo at bumabalik sa normal. Ano pong ibig sabihin ng high insulin sensitivity? Ibig sabihin po nito, pag ang selyo po ay napaka-responsive sa insulin. Kahit na maliit na dami lang ang insulin ang kailangan para mailipat ang glucose mula sa dugo papunta sa selula. Madaling makontrol ang blood sugar level mo pag nanatiling malusog ang range. Ito ay isang senyales ang magandang metabolic health mo. Ano ibig sabihin po ng low insulin sensitivity or insulin resistance? Ibig sabihin po nito, ang yung mga selula hindi gaanong tumutugon sa insulin. Parang kailangan ng maraming asukal or insulin para lang mabuksan ang pintuan sa mga selula. Kahit gumagawa ka ng insulin, kahit na gumagawa ng insulin ang pancreas, hindi epektibo ang pagpasok ng glucose sa mga selula dahil dito nananatili ang glucose sa dugo at tumataas ang blood sugar level mo. Para subukang bumaba ang blood sugar level mo, ang pancreas ay magtatrabaho siya ng doble. Mas marami siyang insulin na gagawin. Ang tawag dito ay hyperinsulinemia. Sa paglipas ng panahon, kung patuloy ang insulin resistance mo at labis na pagtatrabaho ng pancreas mo, mauwi ito sa type 2 diabetes dahil dito ang pancreas mo ay nangangailangan ng insulin. Bakit mahalaga ang insulin sensitivity sa kalusugan? Ang mataas ng insulin sensitivity ay napakahalaga sa ating kalusugan dahil makukontrol ang blood sugar mo. Ang pangunahing benepisyo nito, maiwasan mo yung pagtaas ng blood sugar mo at dahil nakaugnay ito sa diabetes at complication nito. Para maiwasan ng type 2 diabetes, ang insulin resistance ang pangunahing dahilan ng type 2 diabetes. Ganon din po ang kalusugan ng ating atay. Magkakaroon ka ng fatty liver. Ang insulin resistance po, ito'y humahantong naiipon ang taba sa atay at namamaga ito. Ang pagpapabuti ng insulin sensitivity ay nakakatulong para mabawasan ng taba at pamamaga sa atay. Kaya ngayon, importante na magpapayat ka. Pag meron kang insulin resistance, nahihirapan ng katawan mong magbawas ng taba dahil mataas ang insulin level, nagpo-promote ito ng fat storage at pinipigilan ng fat breakdown. Kaya dapat mag-lose ka talaga ng weight. Paalala po sa ating crystal oil. Alam mo yung crystal oil, ito'y nakakatulong sa mga pananakit ng mga kalamnan, mga kasukasuan, pananakit ng muscle, pananakit ng sakit ng ulo, ganyan. Pag masakit ang tuhod mo, masakit ang balakang mo, anumang masakit tayo, ulo, ganyan, ay ipahid mo lang yan, i-massage mo yan sa parte ng katawan mo na namamaga at masakit. At napapabuti pa yung tulog mo sa crystal oil. Nakaka-relax ito, yung aroma niyan, nakakatulong sa pagpabuti ng kalidad ng tulog mo. Decongestant yan. Ang crystal oil nakakatulong para maiwasan ang basa ilong, mapapabuti yung paghinga mo,
nakakaginhawa din ito sa sakit ng tiyan, lalo na po kung kinakabag ka, bloated ka, nasakatan tiyan mo. Maaring at makatulong din ito sa mga naduduwal at nagsusuka. Pangontra din to ng lamok. Kasi hindi gusto ng lamok yung amoy niyan, tinataboy niya ito. At kung nangati ka, nakagat ka, nangati ka, pahid mo lang ng crystal oil dahil sa kati ng kagat ng lamok, mawawala yan. Ang isa pang health product natin yung activated charcoal. Ito'y kulay itim na pulbos. Galing po yan sa kahoy, baon ng niyog. Ito po'y matagal na ginagamit na medisina. Maraming taon na, libo-libong taon na nakakaraan. Activated charcoal, nakakalis ng pamamaga ng digestive system, naiwasan yung kabag. Activated charcoal, sinisipsin na toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial property. Pumapatay siya ng ilang uri ng bakterya sa digestive system mo. Maganda rin to sa pagkalason, yung food poisoning, no? Ito rin po yung maganda sa na-overdose ka sa gamot. Pang-control din ito ng diarrhea. Sumisipsip ito ng excess na likido sa bituka, tumutulong sa pag-control ng pagtatae. Pampabango to ng hininga, activated charcoal, sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig at nakakatulong pampabango ng hininga. Balik tayo sa pinag-usapan po natin na na fatty liver. Kaya nga po sa madaling salita, ang insulin sensitivity, ito yung kakayanan yung katawan na gamitin ang insulin ng epektibo. Mapanatili ang pagka meron kang insulin sensitivity, ay kailangan meron kang tamang pagkain, may exercise ka, magpapayat ka. Ito'y mahusay na paraan para maprotekta ng sarili mo sa pagkakaroon ng fatty liver. Para mabawasan na po ang taba sa atay, ma-reduce yung liver fat, ang direktang sagot po dyan, unang-una, pinakamahalaga po ito ay pabutihin mo yung insulin sensitivity. Ma-improve yung insulin sensitivity tulad po ng yung huwag kang mahilig kumain ng mga tulad halimbawa yung mga drinks, mahilig kang uminom ng tea, di ba? Mahilig kang ganon, soft drinks. Kasi anything matamis, yung mga pastries, mga cakes, mga ice cream, nako, sobrang sugar yan, no? Iwasan mo talaga yan. Kaya kasi ang nakakatakot po sa fatty liver, bukod sa fat sa atay, mamamagayan. Pag namaga ang atay mo, ang tawag yun na steatohepatitis, ito po ay maaring magkaroon po ng fibrosis. Titigas ang atay, pwede magkaroon ng liver cancer. Kaya para maiwasan po yan, ang ganyang kondisyon, no, para bumuti ang kalagayan mo, kailangan pababain ng timbang, malusog na dieta, lalo na magbawas ka ng asukal or processed food, magkaroon ka ng regular exercise, maggamit ka ng omega-3 fatty acid or lecithin mula sa choline mula sa lecithin. Ito'y nakakatulong po ito para maiwasan ng fatty liver. Yung pong dietary changes, mahalaga yan, bawasan ng mga processed food, iwasan ng mga fructose, mga high fructose corn syrup, saan nyo po ng asukal. Katulad po ito ng mga soft drinks, juice drinks, mga nasa tetra, mga candies, mga pastries ngayon, mga cakes na yan, mga tinapay, ganyan, at maraming processed food. At kailangan po ito ang simple, no? Pagising nyo po sa umaga, wala pang laman ng tiyan, uminom kayo ng maligamgam na tubig sa umaga. Ewan ko kung kaya nyo. Ako po, pagising ko sa umaga, wala pa laman ng tiyan ko, uminom ako ng 6 na basong tubig na maligamgam na tubig. Pero kung wala kang sakit sa bato, wala kang sakit sa puso, yung normal ka, wala kang problemang ganon, no? Ang 6 na basong tubig, ang pag-inom ko ng pagising ko, 1 basong tubig, di ba? After 5 minutes, 1 basong tubig ulit. After 5 minutes, 1 basong tubig. Hanggang maubos ko yung 6 na basong tubig on an empty stomach. Ito isang simpleng gawi na mayroong benepisyo sa ating atay. Kasi ang atay natin, ito po ay nakakatulong po sa pag-alis ng mga lason.
Kasi kapag kayo umiinom ng tubig, pagka kayo po'y nakakatulong po ang sapat na tubig sa detoxification. Di ba di ba pag nakita mo pag bumaha, mabilis ang agos ng tubig. Di ba ang daming dumi, nakadikit sa mga pangpang, ito'y tinataboy, inaalis, di ba? Parang, dumumi ka sa inodoro, pagka isang tabon tubig lang ang binuhos mo, hindi agad lulubog yung dumi mo. Pero pag isang timbang tubig ang ibinuhos mo, lubog agad yung dumi mo. Ganon din pag umiinom ka ng 6 na basong tubig, kung kaya mo, subukin mo, practice lang naman yan eh. Bawa sa unang linggo, 2 muna, ikalawang linggo, 4 na, ikatlong linggo, 6 na, after 1 month, nakaka-6 ka na, di ba? Kasi tulad na sabi ko, pag meron kang sapat na tubig na iniinom sa umaga, nakakatulong simula ng pagpoproseso ng pag-alis ng dumi sa katawan. Pag meron kayong sapat na tubig sa katawan, ang atay, magagawa niya yung pagtanggal ng lason. Ang tubig kasi, ang pangunahing medium, nagdadala ng lason palabas sa katawan sa pagbimagitan ng pag-ihi mo at pagdumi mo at sa pagpapawis mo. Kasi kapag kakay po may sapat na tubig, madaling salain ng atay ang mga makapansalang lason sa ating katawan. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pagpaluwag ng mga dumi sa bituka at pagpasigla ng ating digestive system, pampalabas ng mga plema sa baga, at tumutulong ito sa maayos na panunaw, paglabas ng dumi, pangalis ng hyperacidity, pag lagi kang sinisikmura, pagka lagi kang kinakabag, pag lagi kang kinakabag, pag mabaho ang hininga mo, mabaho yung utot mo, mabaho yung pawis mo, mabaho hininga mo, mabaho ang balat mo, ibig sabihin niya, kulang ka sa tubig. Marami kang mga toxin na hindi na breakdown. Kailangan i-process ito ng atay. Ang simpleng gawin lang, uminom ka lang ng 6 na basong tubig. Sibukan mo yan. Pampababa yan ng uric acid, pampababa ng blood sugar yan, pampababa ng cholesterol. Di ba simple? Pampabata pa, pang-iwas sa bato, pang-iwas sa mga plema, pantanggal ng sakit sa ulo, di ba? Kaya ang pag-inom po ng tubig na maligamgam, pampataas ng metabolic rate ng katawan. Mabilis ang metabolismo, nakakatulong sa pag-burn ng calories at taba. Kung gusto mong pumayat, makakatulong po ang tubig sa pampababa ng timbang kasi mabilis ang pag-burn mo ng fats at hindi ka gutumin. Pagkagising mo sa umaga, sinimulan mo ng 6 na basong tubig na iniinom mo maligamgam na tubig. Mga sakit sa balat, mga pagnipis ng buhok, makakatulong po yan. Kaya nga po yung pag-inom po ng tubig, nasasaayos yung bile production para sa kataw. Lalo na po kung bawa yung tubig, lagyan mo ng lemon water. Kaya ngayon, itong marami, kung wala kayong lemon, di tubig na lang po. Malaking tulong po yan. Yung warm water sa umaga ay pampasigla ito ng bile production. Ito po ay pantunaw ng taba. Yung bile, nakakalis ng fat accumulation sa atay. Nakakatulong din ito sa liver detoxification. Pag umiinom po kayo ng tubig, diba? Simpleng gawin lang yan. Kaya, alam nyo po ba, iwasan nyo po yung coffee, yung masyado bang coffee, tea, soft drinks, iwasan nyo yan. Kaya, ang lifestyle changes, ang susi, mabisang paraan sa pagharap sa fatty liver, pagbaba ng timbang, di ba? Ang malusog na dieta, na iwasan mo yung mga trans fat, saturated fat. Ang saturated fat, tulad po, halimbawa, yung mga lahat ng ating mga tinapay na kinakain, meron niyang margarine. Yan po yung trans fat yan, di ba? Tapos pag nagluluto ka, laging merong margarine. Tapos ako po pag kumakain ako ng itlog, no, binabati ko yung itlog, di ba? Salit na iprito ko sa mantika, nagpapakulo lang ako ng tubig. Doon ko niluluto yung scrambled egg ko. Di walang fat yon. Pagka nagsasangag ako ng kanin, basta isasangag ko lang na siya ng ganon. Wala siyang mantika, ganon. Bawa, kung gusto kong may lasa,
yung ampalaya, di ba? Ilalagay ko muna yung yung kamatis, di ba? Lutuin kong mabuti yung kamatis, lalagyan ko na siya ng buwas, bawang, di ba nagtutubig yon? Ilalagay ko na yung gulay doon. Yun na yung pinaka, para hindi dry yung gulay mo. Makatulong po yan. Kaya nga po yung regular na exercise, mahalaga po yan sa pag-burn po ng fats. Alam po natin, ang exercise, nakakatulong para bumaba ang sugar mo, lalo sa diabetic at mataas ang cholesterol, no? Kaya po yung magic detox po na tinatawag po natin ay tubig. Natural na proseso ng detoxification sa atay. Kaya po ang gusto nyo ng malinis na atay para magtrabaho mabuting ating atay araw-araw, uminom ka ng maligamgam na tubig sa umaga. At isang simpleng gawi na susuporta sa pangkalahatan na pantunaw mo, metabolismo ng katawan. Ito po ay merong benepisyo sa kalusugan ng atay. Tandaan mo, ito po ay yung lifestyle mo. Simple lang naman yan, di ba? At saka limitahin mo yung carbohydrates mo. Sa halip na puting tinapay, yung mga tinapay natin na na hindi puti, no? Bawasan ng kanin. Pwede kang kumain ng kanin, bawasan mo lang. Kung isang tasa, half cup na lang, di ba? Iwasan mo refined flour. Iwasan mo piliin mo yung whole grain. Kumain ka ng mga pagkain na unprocessed food, mga sariwang gulay. Bawa, kumain ka ng nilagang talong, nilagang okra, nilagang sitaw, nilagang talbos ng kamote, nilagang kangkong, mga ganon, yung mga broccoli, mga nilaga, mga malunggay, ampalaya. Ito po'y nakakatulong sa atay ito. Yung mga prutas po, pumili ka ng mga prutas na mayaman sa fiber, tulad ng mansanas. Diba? Yan, maraming mansanas, no? Kaya lang, pag kumain ka ng mansanas, hugasan mo mabuti kasi may wax yun eh. Hugasan mo mabuti. Ako po, ginagamitan ko siya ng sabon sa paghuhugas. Talagang, nirarab ko talaga siya, diba? Tsaka, iwasan nyo po yung mga, yung maraming, bawa kung kumain ka man ng mangga, wag naman 3 o 4, isa lang, di ba? Yung pong, kakain kayo ng manok, skinless, isda, yan, munggo, beans, tofu, kainin mo yan. At saka, kailangan po, iwasan nyo rin po yung, alam mo yung, yung mani, yung peanut, di ba sa Pilipinas, nakakatulong po ang mani sa fatty liver. Kaya lang, kainin mo siya in moderation lang. Halimbawa, 1/4 cup lang. Halimbawa, yung kakainin mo yung mani, nilaga lang, o kaya pinatuyo, o kaya yung, lang siya, sinagag mo lang, na walang mantika. Iwasan nyo po yung kung meron kang fatty liver, yung, yung peanut butter, kasi may halong asukal at mantika, yun yung ibang gumagawa yan eh. Bihira lang po yung pure mani, kung commercial purposes, di ba? Nakakatulong po yan. Ang mani kasi magandang source ng plant-based protein. Pag meron kang sapat na protein sa katawan, pampabusog yun. Kasi kapag kulang ka sa protein, gutumin ka. Kaya ako, para hindi ako gutumin, kumakain ako sa boiled egg. Bawa, nakakaramdam ka ng paginginig, bumaba ang sugar mo. Ako, para ma-maintain ang sugar ko the whole day, isang itlog, kung ayaw ko ng boiled egg, ko yun, bine-blender ko. Tapos, ang pinakamantika ko ay tubig lang. Yan. Mahalaga yan sa pampababa ng timbang. Di ba ang susi ng pampiiwas ng fatty liver, yung wag kang tumaba, makakatulong po sa pagbaba ng timbang, pag-control ng blood sugar, pag meron kayong sapat na protein, fiber, and healthy fats. Ang mani, meron po nakakabusog, meron siyang natural fat, pampababa ng timbang. Ito po ay mababa ang glycemic index, pang-control ng blood sugar. Kailangan moderation lang ha. Ang labas na pagkonsumo niyan, tataba ka dyan. Kaya kailangan po nirekomenda 1/4 cup lang o isang handful lang na gano'n, no? Ako po, ginagawa ko po sa mani, yung mani na sinasangag ko lang
Basta 2 kutsara lang nun, tapos 2 saging saba, biniblender ko yon, no? Biniblender ko 1 cup ng tubig. Yun ang pinaka morning breakfast ko, no? Kaya yung mga inihaw na mani, yan, mas mainam yan sa pinirito o fried na maraming pa sa asin. Iwasan ng mani na coated with sugar or honey roasted, no? Kailangan po ay pumili ka ng natural na peanut butter. Walang dinagdag na asukal, walang dinagdag na asin, walang dinagdag na oil. Minsan yung iba, allergy sila sa mani. Siyempre, iwasan mo yon, di ba? Limitahin mo yung saturated fat. Bawasan mo yung pulang karne. Mahilig kang kumain ng baka, mahilig kang kumain ng pork. Iwasan mo yung deep fried food. Iwasan mo yung mantikilya. Iwasan mo yung trans fat. Naku, yung mga commercial baked goods, mga biscuits, mga cakes, mga burger, mga chips, fried snacks, pastries, mga pies, processed meat, pizza, frozen meat. Naku, iwasan mo yan, no? Iwasan mo rin yung mga coconut oil, palm oil, butter, cream, lard, and some margarine. Ang kape po, ang sabi nila, sa kanilang pag-aaral, yung black coffee na walang asukal at gatas ay nakakatulong sa protection sa atay. Pero magkonsulto muna kayo sa doktor. Inuulit ko, magbawas kayo ng timbang, paraan para yung fatty liver ay maiwasan, para mabawasan ng taba sa atay, no? Kaya ang kailangan po, mag-regular exercise ka, like aerobic exercise. Maglakad-lakad ka, magbisikleta ka, mag-jogging ka, maglangoy ka. Ito po kasing exercise, 30 minutes every day, paglalakad. Ang mabisa po, pinakasimple, lalo na po sa ating mga senior citizen, walking exercise. Ito po ay maganda sa fatty liver. Ito po ay nakakatulong, maglakad-lakad ka, mabawasan ng taba sa atay. Ang regular na aerobic exercise tulad ng walking, nababawasan ng naipon na taba sa atay. Kaya pag kayo po ay may fatty liver, ayon sa kanilang pag-aaral, mga 30-45 minutes every day, 5 times a week, ito'y nakakabawas ng liver fat, di ba? At mapapabuti yung insulin sensitivity mo. Ang paglalakad po ay magiging responsive na yung katawan mo sa insulin, bubuti ang insulin sensitivity mo, very effective para mabawasan ng asukal sa dugo. Ang labis na taba ay ito po ay nagdudulot ng fatty liver. Makakatulong po yung paglalakad sa pagbababa ng timbang at makakatulong po ito para maging healthy tayo, maiwasan ng pamamaga, ganon maiwasan natin ang pagkakasakit. Kasi po nakakatakot yung pagdamaga yung ating atay. Kaya yung regular na physical activity ay katulad po ng walking exercise ay makakatulong to sa major weight loss. Mahalaga po na sa kanilang pag-aaral, ang pagbababa talaga ng timbang, plus regular exercise, yung walking, yung proper diet, no? Ay makatulong. Kaya po in conclusion, ang simple po yung pag-inom po ng tubig, pagkain ng gulay at prutas, matulog kang maaga, huwag kang magpuyat, iwasan ng stress. Merong positibong epekto sa kalusugan ng ating atay at siyempre magpa-check up ka sa doktor anumang sakit na meron tayo para maiwasan natin ang malubhang karamdaman. Huwag po nating babaliwaliin anuman ang nakikita mong irregularity sa katawan mo. Bago kang uminom ng gamot, magpasuri ka muna para sa ganon hindi ito lumala. Magre-recommenda sa iyo ang doktor kung ano dapat mong gawin. Pag mataas din kasi ang cholesterol triglycerides mo, nagko-contribute po yan sa high blood at pagkakaroon ng fatty liver. Kaya para mabawasan po ang panganib sa kalusugan, ay magpakonsulta ka. Maraming mga natural supplement na pwede mong i-take at maraming tulong po ito. Dapat maging mayaman ka sa kaalaman, di ba? Yung omega-3 fatty acid, nakakatulong po ito sa pagbaba ng triglycerides at cholesterol. Kasi kapag kasi po kayo'y mataas ang cholesterol, nagiging dahilan ito ng pagbara sa puso, pagkaroon ng taba sa atay.
Kaya yung pong omega-3, maganda po. Ako tinitake ko yan everyday, kahit isa pagkatapos kong maghapunan. Kaya nga po yung pong consistent, no, na ano, yan, lifestyle mo, dapat hanggang buhay ka, gawin mo na itong mga sinasabi ko, yung pagbabago ng lifestyle mo. Malaki ang tsansa na bumuti ang ating kondisyon, lalo yung ating astay, maiwasan ang paglala ng fatty liver na maging dahilan nito ng yung cancer. Ipaalam niyo po sa akin yung address ninyo, yung cellphone number ninyo, at saka po yung pangalan ninyo, no? Pagka nagbigay kayo ng address, kasama yung barangay para hindi mahirapan yung rider. At ito po ay pinapadeliver natin sa LBC, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thought bilang magwawakas, Jeremiah 7:23. Ngunit ito ang inuutos ko sa kanila, na sinasabi ko, dinggin yung aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Lumakad kayo sa lahat ng daan na kinuutos sa iyo upang kayo'y bumuti. Sabi rin po sa Deuteronomy 5:33, mamuhay kayo ayon sa utos ng Diyos. Sasagana ka at haba ang buhay mo, at kung kayo'y susunod sa utos ng Panginoon. Kaya sa 1 John chapter 3 verse 22, kung anumang bagay na yung hihingin, ito yung matatanggap kung ang lahat ng inuutos ko ay yung susundin. Magandang umaga po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.